Magandang gabi. Simulan po natin ang ating trending na programa. Tampok ang kampanya kontra kriminalidad ng Manila Police District. Narito po. Para sa makabuluhang tampok sa ika-14th anniversary special episode ng Police at Your Service ngayong Sabado, ang isa sa pinakamansigasig at tinaguriang Manila's Finest, ang Manila Police District, nasa kasalukuyan ay pinamumunuan ng magiting na general na si Police Brigadier General Arnold C. Santiago, ang acting District Director ng Manila Police District. Sa aming pakikipanayam ay nirepresenta ni Chief PIO MPD na si Police Major Philip Ines. Ilang makasaysayang impormasyon ang ibinahagi muna ni Police Major Ines tungkol sa Manila Police District bago ang aming pagtalakay sa mga napapanahong bagay ukol sa MPD at sa pambansang pulisya, tulad ng usapin sa disiplina at tamang police conduct. Sir Ines, actually pinakita ko to sa kasamahan namin ngayon. Sobrang ganda daw. Parang it's an amazing museum. Iconic kumbaga. And then I told her na nasa one of the oldest kasi kami dito sa Manila, sa Kamaynilaan. At ito yung MPD, Sir Ines. So, pwedeng magbigay po kayo ng short backgrounder about this place po. Kaya ito, sabi nga natin, ang MPD ay 1901, di ba? Ito yung punong himpilan ng Hukbong Pulisya ng Maynila. Kung saan nga, kaya ito, alam mo ba na yung sikat nating general, si General Douglas MacArthur, alam mo ba yung tatay niya? Ang unang chief of police dito sa Manila. Kaya sabi ko nga, maraming kasaysayan, punong-puno ng kasaysayan, kung saan nga meron tayong binuksan dito at mapapansin nyo sa gawing likuran natin. Ito yung Museum of the Manila's Finest, kung saan ito yung kasaysayan, yung mga nakalipas, sabi nga natin makikita nyo rito. At sabi nga natin, may dugtong natin yung kasaysayan at saka kasalukuyan. Maging proud tayo dahil Police Maynila tayo na marami tayo, punong-puno tayo ng kasaysayan dito. At sabi nga natin sa pamamagitan na ito, may pasa pa natin sa mga ibang henerasyon. At hindi lang yon, Clayton, pinapasyalan ito ng mga estudyante natin. Nakikita nyo, tinutur namin dito para makita ano ba meron ang mga Police Maynila, ano ba ang hinubog natin na kasaysayan, ano tayo ngayon. Binabati ko po yung ating mga manonood ng Police at Your Service. Sa mga nakatugaygay po, yung ating mga kababayan sa buong bansa natin na nakatugaygay po sa programang ito, isang mapagpala at kalmadong gabi po sa inyo. Unang-una yung 7 agenda ng ating Chief PNP, kung saan nga naka-align tayo doon at yun ay patuloy nating ginagawang kompas, pamantayan natin. At with regards doon sa discipline, ipinatutupad natin dito yung tinatawag nating reward and punishment, kung saan yung mga Police Maynila na gumagawa ng tama, binibigyan agad natin sila ng pagkilala. At kung sabi nga natin, kabaligtaran naman ito, nakikita agad nila yung consequence. At walang pagtatakip sa atin yan, open tayo at transparent tayo. Palagi nating sinasabi yung transparency and accountability, dapat makita yun ng ating mga kababayan. Ang ginagawa namang pagpapatibay ng MPD pagdating sa presensya ng pulis sa komunidad upang mas maramdaman ng mga Manileño ang serbisyong tapat at mabilis na itinutulak ng liderato ng pambansang pulisya. Dapat may pakialam ka. Ibig sabihin natin, yung ating mga kababayan, hindi lamang yung pulis na nakaatang dito sa crime prevention natin. Palagi natin sinasabi yung collaboration natin. At maramdaman tayo ng ating mga kababayan, yung mga pulis natin na naandyan para, sabi nga natin, proteksyonan yung bawat isa. At ang pinakamahalaga, katulad ng binanggit ko kanina, yung may pakialam. May pakialam tayo, no? May pakialam ka. Kung saan, yung collaboration with the stakeholders natin, hindi lamang itong pulis natin na makikita natin na nagpapatrolya, kasama natin dyan yung ating mga barangay, yung iba pa nating mga NGO, yung mga volunteers natin, na nakikita natin kasama nila, nagpapatupad at nagpapatupad ng batas at nakikita natin yung epekto nito sa komunidad. Pag sama-sama, malaki yung epekto nito.
At palagi nating sinasabi, yung presensya pa lang ng pulis sa mga lansangan kung saan nakikita natin dito sa MPD, pinalalakas talaga natin ito. At hindi lamang yung mga regular patrollers natin dyan, dito pati yung mga admin na office personnel natin, inilalabas natin yan, meron silang tinatawag na patrol hour duty, kung saan dinadagdag pa nating pwersa yan sa lansangan. Meron silang mga designated area na pinupuntahan. Lahat, walang exempted dyan, lahat dapat magpatrolya. At dahil doon nakikita natin yung significant decrease natin doon sa ating 8 focus crime. Nagpapakita lamang ito na hindi nagkakamali yung pamunuan ng Manila Police District dito sa iba't ibang estratiya natin, kontra krimen. At ang pinakamahalaga dito, yung pakikipagtulungan ng ating mga kababayan. Ang mga hakbang ng MPD upang mas mabilis ang pagresponde sa mga insidente, lalo na sa mga matataong lugar tulad sa Maynila, kagaya ng Divisoria, Quiapo, Ermita at iba pa. Hindi lamang yung tinatawag nating conventional patrolling ang ginagawa natin, lalo na dyan sa mga matataong lugar na binanggit mo kanina, Divisoria at iba pang lugar dito sa lungsod ng Maynila. Mahigit 2 milyon ang populasyon ng lungsod ng Maynila kung saan 896 ang barangay. So ginagawa natin dyan lahat ng pamamaraan na mabantayan natin, mapaangat natin yung antas ng pagbabantay para sa ating mga kababayan. Kung saan gumagamit din tayo dyan ng drone patrolling. Meron din tayong cyber patrolling at yung conventional. Pinakamahalaga yon. At hindi lamang yon, doon sa mga matataong lugar, may ginatawag tayong mga sekreta. Ito yung term na ginagamit. Matandang term to ng Manila, pero ito yung mga intel personnel natin, yung mga naka-plain cloth, na ibiniblend natin sa mga tao, sa dami ng tao, para mas mabantayan natin yung ating mga kababayan. Kaya kung mapapansin natin, iba't iba yung mga ginagawa naming pamamaraan para maging effective yung presensya ng pulis dyan, yung ginagawa natin sa mga iba-iba nating mga intervention. At ito ay na-appreciate ng ating mga kababayan. Hindi lamang yan, very active tayo sa social media. Mabilis yung ating response, yung community and police engagement sa social media. Yung mga complaint nila, pwede na lang daanin sa social media. Mag-message sila sa amin, magpadala sila ng video. At makikita nila yung kagyat nating tugon tungkol dito. Sa direktiba ng Pambansang Pulisya na mas paigtingin ang internal cleansing, narito ang mga ginagawa ng MPD upang mas matiyak na ang mga pulis sa kanilang distrito ay sumusunod sa tamang asal at hindi nasasangkot sa anumang katiwalian. Tuloy-tuloy yung ginagawa nating talk to men. At hindi lamang yun, marami pa tayong mga ginagawa dito. Nagkakaroon kami dito nung swim o yung ating, katulad sa aming opisina. Araw-araw natin ginagawa after ng DPAR. Nagkakaroon tayo ng Bible study o kaya reflection dun sa Daily Bread. Napakahalaga nito para maintindihan natin bilang pulis, ano ba yung purpose natin? Bakit tayo naging pulis? Bakit ba tayo create? At sa paulit-ulit natin ginagawa ito, tumitimo ito sa isip ng ating mga kasamang pulis, no? Na tayo ay protector of the weak, defender of innocent. Tsaka sabi nga natin, maramdaman nila na tayo yung PNP. Yung pulis niyo po, pulis ng Pilipino. Sa patuloy nating pagme-mentor, being mga officers dito, kapatid, kuya, maramdaman natin tayo magkakapatid dito sa serbisyo. Na ang bawat sa proteksyonan natin, gabayan natin, ingatan natin. At palagi nating sinasabi, paano natin poproteksyonan yung ating mga kababayan kung mismo yung ating mga kasama hindi natin maproteksyonan. Proteksyonan natin, tingnan natin yung welfare nila at ipaalala natin kung ano yung mga sinumpaang tungkulin natin. At kung titignan natin dito, sabi nga natin, maraming pulis sa Maynila, 4,000 kami mahigit dito. May mangilan-ngilan na na-involve sa iba-ibang issue. Pero nakikita natin na hindi ito yung kabuuan ng mga pulis Maynila. Maraming pulis Maynila ang gumagawa ng tama. Kung mapapansin nyo, meron tayo ditong working museum. First working museum in the Philippines. Kung saan makikita mo, maraming pulis dito ang nag-alay ng sarili nilang buhay para yung iba mabuhay. Kaya yun dapat maalala ng ating mga kasamang pulis. Kung papaano yung presensya natin ay magiging biyaya para sa iba. Ang pagpapalakas ng MPD sa pakikipag-ugnayan sa barangay at iba't ibang sektor sa Maynila sa ilalim ng bagong programa ng PNP ayon pa rin kay Police Major Ines.
kung mapapansin natin, yung ating District Director, Brigadier General Arnold Santiago, ay palaging nasa labas. Nakikipag-engage siya sa mga barangay, sa mga stakeholders natin, at madalang mo makita dito sa loob ng headquarters namin ng aming punong taga-timon. At ang palagi niyang binabanggit, mas kailangan sa labas yung presensya. At regular yung ginagawa natin ditong ugnayan. At nakikita natin very effective to. Nakikita natin yung pulso ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila through doon sa mga ugnayan natin. At doon sa mga ugnayan na yan, marami tayong nabubuo na mga, sabi nga, iba-ibang mga inisyatibo na mas mapapabuti pa natin yung serbisyo natin. Regular yung ginagawa natin na barangay ugnayan kung saan mismo yung ating district director ang makikita nyo doon. At kasama din yung iba nating mga senior officer, yung command group, nandyan din yung station commander. At dyan, napag-uusapan yung mga bagay na dapat ma-address agad. At doon sa mga yon, nagkakaroon ng collaboration, na-encourage natin na tulungan nyo kami. Hindi kasi yung, alam nyo, yung pagsugpo sa krimen, hindi yan lang dapat trabaho ng pulis. Trabaho natin lahat yan. Dapat lahat may pakialam. Ang mga pangunahing issue sa Maynila na mas tinututukan ngayon ng MPD ay kung paano ito naka-align sa crime prevention strategy ng PNP. Katulad ng binanggit ko, yung 7 focus agenda ng ating ama, ng ating hanay, at ng aming regional director. Pag sinunod natin yun, hindi tayo maliligaw eh. Kung saan nga, mapapansin natin, gumagawa tayo ng iba't ibang mga estratehiya, mga best practice, para sabi nga, mas maramdaman pa tayo ng ating mga kababayan. Katulad nung tanong mo ngayon, paano ba natin siya ginagawa? Paano ba tayo nakakagawa? Katulad dito sa Maynila, napakaraming tao dito. Diba? Sa umaga, sa gabi, estudyante, napakaraming eskwelahan natin dito. 200 mahigit ang eskwelahan natin sa lungsod ng Maynila. Ang dami nating estudyante. At sabi nga natin, paano natin sila mababantayan? Hindi natin mababantayan sila bawat isa. Pero kung sama-sama tayo, tutulungan tayo ng ating mga kababayan. Yung simpleng pagre-report lang. Yung simpleng pag meron sila napansin ng mga kahinahinalang mga individual, base sa presensya at galaw, i-report nyo sa amin. Gamitin nyo yung numero nating 911. Napaka-effective nito. Sa maraming pagkakataon, nakita natin kung saan marami itong natulungan. Marami itong na-respond yan. At marami tayong mga success story dahil sa paggamit natin ng 911. Ang paniniguro ng mga police station sa MPD na ang mga ito ay may sapat na tauhan, kagamitan at mobility para sa mas mabilis na aksyon sa mga insidente, ayon pa rin kay Police Major Ines. Regular yung ating auditing ng ating shoot capabilities kung saan nga kasama rin to sa inspection, regular inspection na ginagawa ng ating area management inspection, yung ating red teaming inspection at marami pang iba para ma-check natin tama, sapat ba yung ating mga kagamitan, sapat ba yung ating mga personnel, tama ba yung kanilang deployment. At nakita naman natin sa tuloy-tuloy nating ginagawang ito, nakikita natin na naiaayos natin ng tama yung ating mga personnel, yung mga kagamitan natin, pinapacheck natin ng regular kung okay pa ba ito, roadworthy ba yung mga mobile cars natin, at pati mga motorcycle natin, ganun din. So ang mahalaga lang dito, may malasakit dapat ang bawat isa. Samantala, napakalaking tulong pagdating sa pagsupok ng focus crimes maging sa pagkapatupad ng safer cities sa buong Kamaynilaan ang command center ng Manila Police District na ibinahagi pa rin ni Police Major Philip Ines. So dito makikita natin kung yung mga lugar na binabantayan natin sa lungsod ng Maynila. Tuwing may malakihang pagkilos, makikita natin dito katulad ng CRB Mindiola. Nasaan yung CRB Mindiola natin? Ito yung katulad dito, ito yung Liwasang Bonifacio nung nakaraan natin, may mga malakihan tayong pagkilos. Kung mapapansin nyo, ito yan. Kaya nakikita agad natin, bukod doon, meron pa tayong mga drone patrollers. Diba? Hindi lamang yung conventional type na pagpapatrol. Kung hindi, pati doon, ang tawag natin aerial patrol using doon sa ating mga drone. Kung saan meron tayo ditong 17 na drone patrollers natin. At the same time, yung body-worn camera natin, meron tayong 78 na makikita din natin dito pag kailangan natin. So, ito yung lugar kung saan makikita natin yung sa may CRB Mindiola, Liwasang Bonifacio, then Tungkalaw, kung saan ito rin yung kalimitan na nagkakaroon tayo ng mga pagkilos.
At sabi nga natin dito sa lungsod ng Maynila, mataas ang ating pagrespeto sa karapatan ng ating mga kababayan. Kung saan nga palagi nating pinapaalala na ang karapatan at kalayaan ay lagi may kakibat na responsibilidad. At natatapos ang kanilang kalayaan kapag ang karapatan ng iba ay umpisa na natatapakan. Makikita natin dito, naka-record lahat yan. Meron, bukod doon, sa meron tayo nito, meron din tayo nagdo-document sa field natin, yung mga personnel natin doon ng PIO, kung saan nakita natin sa maraming pagkakataon, hindi na tayo magawa ng mga negatibong naratibo ng mga grupo na yan. Kasi nakikita natin yung ating transparency and accountability na andyan. Ang update sa kampanya ng MPD laban sa illegal na droga at kung paano ito isinasagawa ng may respeto sa karapatang pantao alinsunod sa polisiya ng pambansang pulisya. Yung ating datos from January to May 2026, kung saan nga nakapagtala tayo ng mahigit kumulang 30 million na mga halaga ng illegal na droga ang nakuha natin dyan. At meron tayong mga naaresto na mga 817, kung hindi ako nagkakamali, from January to June. Kung saan nga sinusunod natin dito yung ating PNP operational procedure, yung pagrespeto natin dito sa karapatan ng mga inuhuli natin. At dito nakikita natin kung paano nagiging matagumpay yung ating mga iba't ibang operasyon. Ang mahalaga palagi dito, pinapaalala natin sa ating mga police, yung mga operating unit natin, yung ating tinatawag na transparency and accountability. Ang ginagawang pagtugon ng MPD pagdating sa mga reklamo ng publiko tungkol sa traffic enforcement, sidewalk clearing at street violation sa Maynila ayon pa rin kay Police Major Ines. Mabilis ang ating pagtugon. Gumagamit tayo ng lahat ng tungtungan para maabot natin yung ating mga kababayan. At kung mapapansin natin, kung meron mang mga reklamo na kailangan natin tugunan, makikita nyo mabilis. Meron tayong tinatawag na golden hours. Dapat masagot natin, matugunan natin itong mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kung mapapansin nyo, dito sa lungsod ng Maynila, talagang may mga pagbigat ng daloy ng trapiko dito. Pero nakikita naman natin, meron tayong mga unit na naka-assign dyan. At hindi lamang yun, yung ating local government, katulong din natin dun sa traffic management and control. At doon naman sa mga hinihinging assistance sa atin ng mga kababayan natin, lahat ng tungtungan pwede nalang gamitin kung saan palagi naming sinasabi na mga pulis Maynila ay nasa dulo lamang ng inyong mga daliri. Tawagan nyo kami, i-message nyo kami, i-send nyo dun sa aming mga social media account na palagi naming dinadrambit ito sa ating official social media account ng MPD para maraming tayong marating pa. Ito na yung bagong tungtungan natin. Gamitin natin to para makatulong sa ating mga kababayan. Ang ginagawa ng MPD upang mas poprotektahan ang mga kabataan sa Maynila laban sa gang recruitment, cybercrime at iba pang masasamang banta. Bago pa man nangyari yung insidente sa Tacloban, ginagawa na ng Manila Police District yan. Yung collaboration natin sa mga school officials, sa mga principal, sa mga stakeholders natin, sa mga iba pa natin, yung mga security officers natin. Pinupuntahan yan kung saan nga, base na rin doon sa kautusan ng ating SILG, na palakasin natin yung presensya sa mga eskwelahan, magkaramdam ng kapanatagan yung ating mga magulang, estudyante at mga guro, pagpapasok at uuwi sa kanilang mga tahanan, papasok sa eskwelahan, uuwi sa kanilang. May makikita silang pulis doon sa mga entrada. At hindi lamang yon, kailangan maramdaman tayo mismo ng ating komunidad. Yung mga estudyante, matanggal natin yung takot na ang pulis nakakatakot, hindi. Tayo yung pulis na naandyan pag kailangan nila. Protector tayo, protector of the weak, defender of innocent. Yung mga bata, kailangan, sabi nga natin, maging magiliw sa atin. Ipakita natin sa mga susunod na henerasyon na ito yung PNP. Kami yung PNP na maaasahan nyo kami, pag kailangan nyo kami, at kaya naming tumitig sa mga mata nyo. Pag dumating ang pagkakataon, kaya naming mamatay para sa inyo. Ang mga bagong programa ng MPD para sa mental wellness training at professional development ng mga pulis bilang tugon sa direktiba ng pambansang pulisya. Tama po kayo doon. Regular po yung ginagawa natin dyan, mga seminars at saka yung kasama na rin dyan yung tinatawag nating SWIM. In-incorporate natin yan. At yung ating health service ng Manila Police District, marami silang mga ginagawa na mga seminars para makatulong sa ating mga kapulisan.
ang palagi natin tinitignan yung welfare ng kasama natin mga pulis. Sabi nga, paano tayo makakapaglingkod kung mismong tayo may problema, no? Either yan sa health o kaya sa ating mental health natin. Kailangan, bago tayo makapaglingkod, kailangan physically and mentally prepared tayo. Kung saan makikita natin dito, tuloy-tuloy yung ginagawa nating mga seminars dito, training dito, at hindi nagpapabaya yung pamunuan ng Manila Police District. Diyan, katulong natin yung ating mga taga-health service. Ang mensahe ng Manila Police District sa mga residente ng Maynila tungkol sa patuloy na kampanya ng MPD para sa ligtas, maayos at disiplinadong lungsod bilang inyong police at your service. Go spread the word. Tell the passerby that in this little world, men knew how to die. Sa ilalim po ng aming punong taga-timon, Police Brigadier General Arnold Jensen C. Santiago, makakaasap po kayo sa mabilis, nararamdaman at serbisyong may paninindigan para sa Manileño. Ako si Police Major Pilipines, ang spokesperson at Chief PIO ng Manila Police District, ang inyong police at your service. Bagong PNP sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Yan po ang pundasyon tungo sa tunay na kaunlaran ng Manila Police District. Dumako naman tayo sa mandato at natatanging accomplishments ng District Mobile Force Battalion. What's this? Kung sa ngalan ng pagbibigay ng seguridad, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman lamang ang pag-uusapan. Isa lamang ang mga miyembro ng District Mobile Force Battalion ng Manila Police District sa agresibo at patuloy na tumutugon diyan. Kaya naman upang lubusang maunawaan ng publiko ang mga estratehiya at papel na ginagampanan ng bawat pulis na nakatalaga sa opisina na itinuturing na Manila's Finest, aming nakapanayam ang taga-timon ng opisina ng District Mobile Force Battalion na si Police Colonel Paul J.D. Doles at tuwiran ang kanyang mga naging pahayag ukol sa pangunahing papel na pinatutupad nila sa ngalan ng serbisyo publiko. Bago ang lahat, binabati ko ng magandang gabi ang ating mga tagusubaybay ng ating police at your service. Ako po si Police Colonel Paul J.D. Doles, ang Force Commander ng DMFB Manila Police District. At binabati ko rin po ang ating Police at your service sa kanilang ika-40th anniversary. Bilang Force Commander ng District Mobile Force Battalion, tinitiyak ko na maging mabilis, epesyente at proaktibong serbisyo ng pulisya sa buong distrito. Bilang Force Commander, sinisiguro natin na laging handa ang ating mga tauhan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, agarang pagre-responde sa mga insidente at pagbibigay ng suporta sa lahat ng police stations upang mayatid ang serbisyo na nararapat sa bawat mamamayan. Maliban sa agarang serbisyo publiko at sinserong pagtalima sa tawag ng tungkulin sa nasasakupang lungsod, buong pusong ibinahagi rin ni Police Colonel Doles na kanilang pinalalakas rin ang quick reaction capability nila para sa anumang uri ng insidente. Aniya, ito ang kanilang hakbangin ukol rito. Patuloy nating pinapalakas ang ating quick reaction teams sa pamamagitan ng regular na deployment, simulation exercises at 24/7 operational readiness. Tinitiyak din natin na sapat na kagamitan, komunikasyon at koordinasyon upang makaresponde agad sa anumang emergency o insidente. Dagdag pahayag pa ni Police Colonel Doles ukol naman sa usapin at estado ng kahandaan ng pisikal na pangangatawan at kaisipan ng mga pulis na miyembro ng District Mobile Force Battalion. Narito ang kanilang inisyatibo at mariing ipinatutupad lalo na sa panahon ng krisis, insidente, disaster response at higit sa lahat ang usapin ng anti-criminality operations. Regular nating isinasagawa ang tactical training, firearm proficiency, combat and urban operations, crowd management, checkpoint operations,
first responder training at disaster response exercises. Layunin nitong mapanatiling handa ang ating mga tauhan sa iba't ibang uri ng police operations. At hingil naman sa isa sa focused agenda ng hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. na tumatalakay sa Enhanced Managing Police Operations, partikular sa pagdakip ng mga lumalabag sa batas. Ito naman ang tuwirang pahayag ni Force Commander Police Colonel Doles. Ang DMFB ay nagbibigay ng operational support sa mga police stations, specialized units sa pagsasagawa ng anti-illegal drugs operation at serbisyo ng mga warrant. Nagbibigay tayo ng security augmentations, perimeter security at tactical assistance upang maging ligtas at matagumpay ang operasyon. Sa kabila ng mga isinasagawa nilang hakbangin na iyan ng pulisya para masigurado na mapanatiling epesyente ang bawat operasyon ng hanay ng pulisya, hindi rin isinasantabi ng mga otoridad na siguraduhin na maramdaman ng publiko na sila'y ligtas, kaya naman ito ang inisyatibo ng pulisya. Mas pinaiting natin ang mobile at foot patrol police presence at random checkpoints sa mga lugar na may mataas na insidente ng krimen. Ang layunin nito ay mapigilan ang kriminalidad at mapalakas ang pakiramdam ng seguridad ng publiko. Bukod sa mahigpit na paglalaan ng seguridad sa publiko, patuloy rin ang District Mobile Force Battalion sa pagpapatibay ng kanilang ugnayan sa mga lokal na istasyon, aniya sa ngalan ng mabilis na serbisyo. Patuloy ang ating koordinasyon sa lahat ng police stations sa pamamagitan ng regular na communication, operational planning, intelligence sharing at joint operations. Sa ganitong paraan ay mas mabilis ang deployment ng pwersa kapag kinakailangan. Maliban diyan, hindi rin natatali sa pagbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ang bawat membro ng District Mobile Force Battalion sa pagpapadala lamang ng karagdagang tauhan at pwersa sa mga nagsasagawa ng mga police operation. Aniya, sila rin ay sinsero sa sinumpaang tungkulin na siguraduhin mataas ang antas ng moral at welfare ng pulisya. Mahigpit nating pinagpatupad ang internal discipline, regular inspection, physical fitness program, continuing police education at values formation. Palagi nating pinapaalala na ang bawat pulis ay dapat maging disiplinado, may integridad at may malasakit sa publiko. At pagdating naman sa usapin ng serbisyong mabilis na pagtugon sa reklamo o hinaing ng publiko, ito naman ang tuwirang tugon ni Police Colonel Doles. Patuloy nating nire-review ang deployment ng ating mga tauhan sa patrol units para mas mapabilis at ang pagre-responde. Pinapahusay din natin ang koordinasyon sa police stations at communication system upang agad na makarating ang mga responders sa lugar ng insidente. Dagdag pa rito ay ang paglalaan ng iba't ibang programa para sa komunidad na siya namang napaka-epektibo sa pag-iingat sa banta ng krimen sa Kalakhang, Maynila. Sa ngayon, aktibo ang DMFB sa iba't ibang community outreach program tulad ng dialogue sa komunidad, information drives, clean-up activities, feeding program, tree planting, pang-proyekto sa ilalim ng Barangay Community Affairs Section. Layunin nitong mapalapit ang pulisya sa mamamayan at mapalakas ang tiwala ng publiko. Maliban diyan kung anong bilis ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya at siya rin namang bilis ng paggamit din ng teknolohiya ng mga tauhan ng District Mobile Force Battalion sa pagdakip nila sa mga lumalabag sa batas. Ginagamit natin ang intelligence report, communication system, GPS monitoring, CCTV coordination at iba pang available technologies upang maging mas mabilis ang pagdidesisyon at mas epektibo ang deployment ng ating mga tauhan sa police operation. At kung sa usapin naman ng kahandaan sa disaster emergency response ang tatalakayin, ito naman ang hakbang ng pulisya upang matugunan ito. Regular tayong nagsasagawa ng disaster preparedness, training, search and rescue exercises, evacuation support at interagency coordination
Naka-standby rin ang ating mga personnel at kagamitan upang agad makatugon sa anumang kalamidad o emergency. Isang pagpupugay sa buong kapulisan ng Manila Police District, partikular ang hali ng District Mobile Force Battalion, mula sa mga personalidad sa likod ng programang Police at Your Service Team. Ang inyong dedikasyon sa pagsasabuhay ng inyong tungkulin na mapanatiling ligtas, payapa at ang seguridad ng mamamayan ay hindi matatawaran. Bilang Panguli, ito ang iniwang mensahe at panawagan ng pulisya sa publiko. Sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo na ang District Mobile Force Battalion ay nananatiling handa sa pagbibigay ng mabilis, tapat at profesional na serbisyo. Patuloy po nating pagtulungan ang pagpapanatili ng kapayapaan at kayusan sa ating komunidad. Ang inyong kooperasyon ay maagap na pag-uulat ng anumang insidente ay malaking tulong upang mas mapabilis ang aming koaksyon. Sama-sama nating isulong ng ligtas, maayos at mapayapang pamayanan. Narito naman po ang natataying best practices sa pagsugpo sa krimen. Gayon din ang mga proyektong pangkalikasan ng Rahabago Police Station. What's this? Hindi biro ang magpanatili ng kapayapaan at kaayusan na binubuo ng 105 na barangay. Isang estratehikong hakbang ang ipinapatupad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Sa kabila ng limitadong bilang ng ating mga tauhan, mas pinalalakas natin ang police visibility sa tulong ng technology at community partnership. Sa pamamagitan ng masisipag nating force multipliers, kung saan ang bawat 2 pulis ay kaagapay ang 10 barangay tanod, patuloy ang ating foot at motorcycle patrol, kasabay ng 24/7 na pagresponde sa ating hotlines at official social media pages. Halina't panoorin natin ang ating tampok na himpilan ng pulisya ngayong gabi, ang Rahabago Police Station, sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Ronald M. De Leon, Chief of Police. Magandang gabi po sa lahat ng manonood natin sa Police at Your Service. I am Police Lieutenant Colonel Ronald De Leon, the Station Commander of Rahabago Police Station. Mayroong kaming unay sa hotline namin. Pangalawa, mayroong kaming social media kung saan pwede sila maglagay ng reklamo. Third, mayroong Bilis Kilos Action Center ang City Government of Manila. At the same time, yung pinaka-importante na best practices namin dito sa Tondo na naging effective siya in terms of information drive is the police and community online interaction. Kasi lahat na ngayon nakahawak na ng cellphone. So we can convey message to them that they can file a complaint, pwede silang magreklamo sa atin, maa-actionan natin agad, which is ginagawa naman nila through online. Pagka may time dito, pag Monday, may nakaschedule kami na nagla-live kami dito. At least kausap ko sila. Nagtatanong sila natin para yung interaction na susolusyonan na natin there and there, yung mga tanong nila, sir, paano po ganito? Yung mga problema namin dito, paano ba po solusyonan? At least, pati yung mga barangay natin is nai-involved na dito sa it is the police and community online interactions na doon ang ginagamit namin, yung mga accounts namin, social media accounts, to conduct information drive to encourage our people na nandito yung kapulisan natin handang magbigay ng solusyon sa lahat ng mga problema ng komunidad. Sa anti-illegal drug campaign natin, naging effective yung isang best practices natin na police and community online interactions. Kasi doon sa mga page ng ating police station, nagme-message na yung ating mga constituents, pictures, videos, name ng tao, informations ng mga involved doon sa mga drugs Ang gagawin na lang ng operatiba natin ngayon is babalidate, then operate. Napapadali kasi ang community na ang nagbibigay ng information through the social media. Kasi nagkakaroon na tayo ng interactions. Itatago nyo lang po yung identity namin. Ito po yung mga informations. Kailangan nating i-validate kasi di man, may mga kapitbahay din naman na minsan na magsusumbong lang sila kasi galit sila sa kapitbahay nila. But most naman ng mga information na sinisend nila sa atin
nahuhuli natin yung mga involved sa drugs na yun. Every week or every month may nadadagdag na mga nadadrug cleared na barangay. May mga elements lang na nahihirapan dito sa Raksabago. Kaya sinasabi nga nila, people of Tondo come and go. Kasi minsan hindi na mahirapan yung ating mga barangay officials kasi hindi naman namin residente yan eh. Like yung sa mga tenements, sa mga squatters area. These are elements na minsan is na contributory siya doon sa paghirap ng aming barangay clearing operations, drug clearing operations. Pero kahit papano is may mga nadadrug cleared tayo. Consistent and strict implementations. Kasi pag consistent tayo, sabi nga, dapat araw-arawin hanggang sa masanay. There is a talk in the people of Tondo na nakasanayan na kasi namin eh. Kung makita ninyo sa social media, the feedback of the community, yung mga comments na ginawa na ninyong salas, ginawa na ninyong tambayan, parkingan, o ano pa man dyan, nilagyan ng kalakal. So nag-launch tayo ng tinatawag nating balik disiplina or offline disiplina. Lahat ng mga nahuhuli namin, kinakasuhan. But in the name of fairness and process of the law, ginagamit ulit natin yung social media. Ilang beses tayo nag-conduct ng information drive, giving warnings. Ngayon, this past months, puro na kami panghuhuli. And the result of this, lumabas na yung 35 warrant of arrest sa ordinansa lamang. Ngayon, yung mga tao naman sa Tondo, pag nakikita naman nila na may batas na nagbabawal dito, sumusunod naman sila. Now, there is development in Road 10, development in Kapulong, in H. Lopez, lumuwang yung mga kalsada. Kasi inaaraw-araw ng ating kapulisan, lahat yan, hinuhuli, kinakasuhan, hanggang sa masanay na silang sumunod sa mga batas at ordinansa na ipinapatupad. Sa pamamagitan ng offline disiplina, ipinagmamalaki ng himpilan ng pulisya ng Rahabaho ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas at kautosang pambarangay sa Tondo. Matapos ang mga paunang babala, ang patuloy na pag-aresto at pagpapatala ng mga nahuhuli na nilalagay nila sa kanilang mga official social media pages. Ito ay nagbunga ng mas disiplinadong mamamayan at mas ligtas na mga kalsada. Tugon ng himpilan ng pulisya ng Rahabaho sa suliranin sa Road 10 ang Project Bayanihan, isang makabagong hakbang kung saan ginagamit ang pagbusina para sa mabilisang pakikipagtulungan ng mamamayan. Katuwang ang Maya Audio na ginagamit upang agad na matukoy at maaksyonan ang anumang banta sa seguridad. Nagkaroon tayo ng mga series meetings, conferences with stakeholders, drivers and truckers, barangay officials, and even mga batang Tondo, kung paano natin masolve yung problem na ito. Nag-derive tayo doon sa Project Bayanihan. So, ibig sabihin, pag may umaatake na jumper boys at nakikita ng mga drivers natin, sabay-sabay na busina. Kaya naglagay kami doon ng tarpaulin sa entrance, papasok dito sa Maynila, na nakalagay doon sabay-sabay na tayo may bayanihan, sabay-sabay na busina and dial 911 para jumper boys tuluyan na nating wakasan. So ibig sabihin, pag may insidente, magbubusina ang lahat ng mga drivers, yung binibiktima o yung nakakita mismo na may jumper boys dun sa kalsada, mag-hazard. And one of our strategy, minsan nandyan yung ating Maya, yung mga drone natin. Pinapalipad natin yung drone at namomonitor natin kung saang banda sa kahabaan itong Road 10 na ito. Tinitrace natin yung mga biktima. Through social media interactions, nilolocate natin yung mga biktima. At pag nakukuha natin yung mga jumper boys na ito, pinapailan natin ng kaso. Kaya lumulutang yung mga complainant dito para matigil na. And mag-ilang buwan ng matahimik yung Road 10 natin. Ang problema lamang, maraming mga mamamayan tayo na nagre-repost ng mga insidente or hindi naman nangyari sa Road 10. May na-encounter kami na isang video na pinost nila na nangyari ito sa port ng Cebu, pero ang caption is Road 10. So, nagsesend siya ng maling mensahe
Tapos may mga inuulit na mga repost. Kaya ang ating Police Community Relations Section ng police station natin, nagme-maintain na kami ng record. Pag mayroong mga repost na mga video, ini-engage agad ng ating kapulisan na nahuli na po ito, napailan na ng kaso, which is the instruction naman ng Kamkrame sa amin para, sinasabi nga, para hindi na lumaki yung apoy. Yung problema natin sa Road 10, kaya nagdagdag ng additional personnel na inilalatag natin dyan. So, bawat area, may mga post dyan na nilagyan ng mga kapulisan natin. At the same time, yung ating Manila District Traffic Enforcement Unit, every 1 hour, kailangan nilang ipasadahan yung kahabaan ng Road 10 northbound and southbound para matanggal yung mga obstruction. The same way, with the District Tactical Motorized Unit, ganoon din ang ginagawa nila. Na ginagamit din natin yung binigay ng City Government of Manila ng mga motorsiklo kasi pag nag-build up yung traffic, hindi na epektibo yung mobile patrol. Ang effective dyan is motorcycle patrol. Ngayon, ma-maximize natin yung visibility in the Road 10 because of the motorcycle patrol. Not only in Road 10, sa lahat ng nasa sakupan ng AUR ng Raksabago Police Station, napapasok natin yung mga maliliit na iskinita because of the motorcycle patrol. Hindi lamang pag-aresto ang tugon ng Rahabaho, kundi ang pag-akay sa ating mga kababayang kasapi sa mga pagnanakaw sa kalsada. Alamin natin ang kanilang mga hakbang at kung tunay nga bang nakatulong ito para sa pagbabago ng kanilang buhay at kaayusan ng pamayanan. Naisip kasi ng ating kapulisan ito, lahat ng mga nahuhuli natin ng mga pamilya ng jumper boys, ang sagot nila, sir, pambili, pangkain. Kasi sir, gutom kami. Sabi ko, why maghanap tayo ng paraan? Kasi yung iba dyan, na mga jumper boys, nagnanakaw ng mga wire, sinusunog yung mga wire at yung tanso ibinibenta. Tinatanong ko sila, magkano benta nyo nito? 30 pesos, 50 pesos. Sabi ko, turuan kaya natin sila magtanim. Yung tinatawag nating urban gardening. May project kasi si Yorme na urban farming. Kaya lang malaki na yun eh. Pag sinasabing urban farming o magastos needs place. So pinababa natin dito sa Raksabago Police Station ang approach natin na urban gardening. Ang urban gardening, may tinatawag kami doon eh, Project Less Po Plantido. Urban gardening, no hunger, no crime. Ngayon, pag pumupunta kami dito sa mga barangay 105, yung sa Happy Land in Aroma, ini-emphasize namin, okay, magsunog kayo ng tanso, ibenta ninyo ng 30 pesos, 50 pesos. Magtanim kayo ng kangkong, alugbate, kamote, ibenta nyo sa talipapa na tag 20 yung bawat tali. This is illegal. Ang pagbenta ng gulay is legal. At the same way, kung may tanim sila sa bahay nila, di ba? Mayroon kang kangkong doon o eni, kamote, alugbate, bili ka lang ng sardinas, ulam na. So, ibig sabihin, this is the soap approach. Maliban doon sa kinakasuhan natin yung mga nagbabaylit ng jumper boys, pinalima natin. In the whole city approach natin, binabaan na naman ng city government ng mga tulong, binibigyan ng trabaho. So, nakaisip ang ating kapulisan, paano ba natin maatake yung problema in the soap approach na mabigyan sila ng trabaho na yun eh. Pag nakaharvest sila, ibenta mo sa talipapa, that is income. Pag wala kang ulam, harvest kayo lang dyan sa harap ng bahay mo, pwede na. Targetin din yung sa nutrition natin. So at least in our own little way, nabibigyan, hindi man natin nasusolve, at least naiibsan natin yung problema. Mayroon kaming regular barangay ugnayan. Maliban doon sa barangay ugnayan, kaya nga pag nagkakaroon kami ng pagpupulong dito sa barangay ugnayan, sabi ko, gawin nating informal, huwag nating lagyan ng program. Ngayon, pag sinabing informal, nalalaman natin agad eh. Kasi magsasalita agad yung ating mga barangay officials. Sir, ganito po, nalalatag agad nila yung mga problema. At the same time, bawat mga PCP commanders kung mayroong Bible group at mayroong Bible group together with the barangay officials, yung lahat ng nasasakupan ng Raksabago Police Station. Kaya doon pa lang, nagkakaroon na kami pag may announcement sa barangay, may gusto kami paabot sa barangay, pag kailangan ng responde, nandun na rin sa may Viber group. Doon kami nag-uusap, may mga illegal parking, may mga obstructions, may mga problema, may mga pumasok na mga bago sa barangay. Doon na napag-uusapan sa Viber group. At the same time,
maliban doon sa regular barangay ugnayan namin. Kailangan nating tugunan yung mga reklamo at pangangailangan nila. Kasi to respond doon sa mga problema nila, nade-develop natin yung ating police and community relationships. Kasi ang mga tao, tulad nito, isang example na lang, problema ng Deca Homes. Marami na hindi daw masolusyonan. Tinulungan ng pulis natin na solusyonan. Parang the feeling of being safe kasi nandyan yung kapulisan to give solutions to those problems. Sabi nga, lahat na yata ng problema ng komunidad is iniatang na sa ating mga kapulisan. Kaya pag ibinigay natin o nakabigay tayo ng mga solutions doon sa mga problema nila, doon na-develop yung trust and confidence ng ating community. First is the strict implementation of curfew. Pangalawa, ibinabalik natin yung responsibilidad sa mga magulang. Because under the child endangerment law, yung mga nahuhuli namin dito, like for example, yung mga nagdadrive na mga minors ng mga sasakyan, pinail namin yung kaso, in-emphasize namin na mayroong kapabayaan sa magulang, nakakasuhan yung mga magulang. But ang pinaka-epektibo talaga para maalagaan natin yung mga kabataan natin is through school visitations. During flag raising, we talk to principals, teachers. As pag-flag raising, nakikipag-usap kami sa mga kabataan. Information drive ulit, lectures about the laws, para madahan-dahan, mabali yung mga maling paniniwala ng mga kabataan natin. Kaya, every Monday we schedule to go to schools at may time yung kapulisan natin na mag-lecture. At yung may katanungan yung mga kabataan natin, nasasagot natin. Pakinggan naman natin ang mahalagang panawagan at taus-pusong mensahe ng pinuno ng himpilan ng pulisya ng Rahabaho para sa ating mga kababayan sa Tondo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa inyong police at your service. Isang paanyaya sa patuloy na pakikipagtulungan para sa ligtas at maayos na pamayanan. Yung mensahe ko na lang dito sa mga batang Tondo, makakamit din natin yung pangarap natin na sa bagong Tondo tayo ay disiplinado. At yung paniniwala ng aming Yorme Isko Moreno na basta Mandalenyo, disiplinado. So, we need the cooperations of the community. Hindi namin magagawa ito kung wala ng suporta ninyo. Makakamit natin yung pangarap natin na maging matahimik, matiwasay, malinis ang Tondo. Kaya we will go do our job, we will contribute our part doon sa mantra namin dito sa siyudad ng Maynila na kami, we will contribute that together we will going to make Manila great again. Muli, magandang gabi po sa lahat. Nais ko pong batiin ng 14th anniversary ang Police at your service. Ako po muli si Police Lieutenant Colonel Ronald M. De Leon, the Station Commander of Rahabago Police Station, ang inyong police at your service. Sa bagong PNP, sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Pinatunayan ng Rahabaho na ang tunay na seguridad sa pamayanan ay bunga ng pagkakaisa. Sa pamamagitan ng matibay na ugnayan sa pamahalaang lungsod, ang pinuno ng barangay at mga kababayan sa Tondo nakatuwang sa paglilingkod, nananatiling ligtas at matatag ang buong komunidad. Ito ang malinaw na patunay ng tapat at walang kapantay na pag-aalay ng sarili para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Dahil ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, maglilingkod ng mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng mga taga-Tondo.